pwede mo siyang pagkatiwalaan, pero yung never pa kayong nagkita, huwag muna yung tiwala mo is 100% na talaga mga pips ha. Now, what's up mga pips? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homulas TV. Mga kapips, Homulas TV, subscribe ka na! So for today's vlog is secret tips para mas lalo kang mahalin ng ka-LDR mo. So, check it out! 3 hours later. Number one is yung self-improvement. So, ito yung ka-LDR na, yung nagkita na kayo ha, hindi siya valid siya sa yung ka-LDR mo na hindi pa kayo nagkita. So, kapag nagkita na kayo ng ka-LDR mo, kung masyado kang clingy na klaseng babae or klaseng tao, kung masyado kang clingy, so need mo siyang i-improve kasi pag nagkahiwalay kayo ulit or pag bumalik na sa bansa o pag bumalik na sa abroad yung ka-LDR mo and masyado kang clingy, magkukos siya minsan ng pag-aaway nyo kasi nga clingy ka, diba? And then, paano pag nasa trabaho yung ka-LDR mo? So, yun, sa pagiging clingy mo, and masyado nang nasasakal din yung ka-LDR mo. Kaya yun, nagkukos siya ng away, and meron pa nga, meron pang naglilid din siya sa hiwalayan. So, sa number two is, layuan mo yung mga taong ayaw niya, or layuan mo yung mga bagay na, kumbaga, yung mga bagay na pwedeng pagmula ng away yung dalawa or pwedeng pagmula ng mga misunderstanding. So, example na layuan yung taong ayaw niya. So, ang tao na yun, I know na maganda yung friendly ka sa mga tao, ganyan. Maganda siya mga pipsa, pero kung ang ka-LDR mo is ayaw niya sa tao na yun, and yung tao na yun is pinagsesilosan niya. So, need mo dumistansya din mga pipsa. Kasi nga, nagkukos lang siya ng away. And lalo na sa LDR kayo, mahirap siya mga pipsa kapag nasa LDR kayo and then meron kayong mga misunderstanding, lalo na kapag hindi nasusolve agad. So, mahirap siya. Sinasabi ko sa inyo, Char. Kasi naranasan ko na yan mga pips. Doon na tayo sa number 3. Sa number 3 is ayusin agad pag may mga misunderstanding. So, yung sinabi ko kanina sa number 2, ha? So, kapag may mga misunderstanding kayo, I know kapag, for example, yung ka-LDR mo is a fam or a foreigner, syempre, paano mo ayusin kapag English? Sure lang mga waves, ha? So, pero ano siya, ha? Effective to na kapag meron kayo mga misunderstanding, hindi naman palagi na ikaw yung magpapakumbaba para sa kanya, para lang magkaayos kayo. So, kung syempre, need mo ding i-balance kung siya yung may kasalanan, syempre, siya yung dapat hihi ng sorry sa'yo. Siya yung dapat umayos sa mga misunderstanding na yun. And kapag ikaw naman, huwag ka rin magmatigas, kasi kapag nasa LDR kayong dalawa, need yan ng malalim na pag-iintindi. Kasi mahirap pag nasa long distance relationship kayo and kapag may away kayo, yung tatawag siya sa'yo and then ikaw, papatayan mo lang siya ng call. So, paano nga din naman masosolve yung problema yung dalawa? Or paano naman masosolve yung mga misunderstanding yung dalawa? Kapag tumatawag siya or kapag tumatawag ka is pinapatay yung phone. So, hindi talaga siya maaayos. Doon na tayo sa number 4. So, number 4 is bigyan mo siya ng tiwala. Sinasabi ko dito sa mga viewers ko, dati talaga. Sinasabi ko sa mga viewers ko ha, na hindi naman bigyan mo siya ng tiwala. Pero hindi yung 100% or hindi yung buo na ibigay mong tiwala. Lalong-lalo na kapag never pa kayong nagkitang dalawa sa personal. Kapag yung ka-LDR mo is nagkita na kayo, ganyan, or may mga background siya na Kumbaga, may mga common friends siya na naging friend mo din dati. Kapag valid to sa kahit anong klaseng ka-LDR ha, yun, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Pero yung never pa kayong nagkita, huwag muna yung tiwala mo is 100% na talaga mga pipsa. Kasi nga, marami pang pwedeng mangyari. And sinishare ko to sa inyo kasi nga naranasan ko na itong mga ganito dati, ganyan. So, 4 years ba naman na pakikipaglandian, Char? Char lang. 4 years ba naman na pakikipag-chat ko dati sa iba't ibang klase, iba't ibang lahi, iba't ibang ugali ng mga afam. So, kumbaga, yung experience ko, masasabi ko na, ano pa tawag doon? Masasabi ko siya na
Ayun. Basta yun mga pips. Masasabi ko na yun, mas kilala ko na yung ibang ugali ng iba't ibang lahi din ng mga AFAM. Kasi nga, na-experience ko na siya. Number 5, maging open ka sa lahat ng bagay. Ito yung wala kang tinatago mga pips, wala kang sinisikreto, wala din siya sinisikreto sa'yo. Kapag yung ka-LDR mo is may tinatago siya, ganyan, ako, kubahan ka na, char. Kapag may tinatago siya, mararamdaman mo naman yan mga pips. Basta maniwala lang kayo sa instinct nyo kasi yan yung nagsasabi sa atin ng totoo talaga. So yung sa instinct natin. So, ayun. Maging open ka lang sa lahat ng bagay. Kung mayroon kang hindi gusto sa ganito na ginawa niya, sabihin mo sa kanya. Hindi yung magko-complain ka pero hindi naman din niya alam. So, paano niya mababago yun? Paano niya maaayos yun? Kapag hindi mo naman pinapaalam sa kanya. So, maging open ka sa kanya. Sabihin mo lahat na nararamdaman mo. Kung ano ba kung nagsiselos ka ba sa ganito, kung ayaw mo ng ganito. Basta huwag kang magtago mga pips. Sabihin mo lang lahat, maging open ka sa lahat ng bagay. So, let's proceed na sa number 6. Sa number 6 is, bigyan mo siya ng unconditional love. Ito yung sa mga, mga pips Ito siya sa mga AFAM to na, yung, kumbaga, mamahalin mo siya kapag nagpadala siya ng pera. Ganon. Mamahalin mo siya kung bibigyan kanya ng mga material things. So, dapat unconditional love, mga pips, Hindi yung mamahalin mo siya dahil lang sa isang kondisyon. If you're looking for a trusted, legit dating site to avoid scams online and for Filipino visa processing, Christian Filipina is what you're looking for. Just click the link in the description.